na may mga low-key na bilyonaryo sa Pilipinas na sa sobrang tipid, nako, masasabi mong buhay mahirap pa rin. Meron pang isang bilyonaryo na pumipila sa food court. At yung isa naman, 10 years bago bumili ng bagong kotse. Tara, kilalanin natin ang 10 mga bilyonaryo na buhay mahirap pa rin. Number 10, Jose Magsaysay. Ang kanyang yaman, 10.8 billion pesos. Baka di mo pa kilala si Jose Magsaysay, pero sigurado akong alam mo ang Potato Corner. Yup, siya ang founder ng paborito nating French fries spot. President din siya ng 5 Corporation at marami pa siyang ibang business franchise. Pero hindi siya halatang CEO dahil makikita mo lang siya nakasimpleng t-shirt at kumakain pa sa food court. Ganun siya ka-humble at low-key. Number 9, Dr. Walter Brown. Ang kanyang net worth, 11.6 billion pesos. Meet Dr. Walter Brown. Hindi lang siya doktor dahil siya rin ay chairman ng A. Brown Company. Involved siya sa real estate, palm oil, renewable energy, at mining. At yung kanyang unique trade, nako, 10 years daw siya bago bumili ng bagong sasakyan. Minsan pa nga, second hand na car ang kanyang binibili. Take note, bilyonaryo na to at kaya niyang bumili ng isang daang sasakyan. Number 8, Bernie Liu. Kanyang net worth, 13.5 billion pesos. Sigurado akong kilala mo ang sikat na brands like Pen Shop, Regatta at Oxygen. Guess what? Si Bernie Liu ang mastermind sa likod ng mga ito. Siya ang CEO ng Golden ABC. He built one of the top fashion empires ng bansa. Pero pagdating sa exposure, low-key lang din siya. Ayaw niya ng spotlight. Allergic sa camera. Number 7, Eric Ongpin Recto. Kanyang net worth, 15.2 billion pesos. Si Eric Ongpin Recto ay pamangkin ng tycoon na si Roberto Ongpin. Finalo niya ang family business path pero he built his own name through industries na sinasakupan niya. Siya ang chairman ng Philippine Bank of Communications. Director din siya ng various companies like Aboitiz Power Corporation at may investment rin siya sa Petron Corporation. Sa dami ng kayang achievements, never pa siya nagpa-interview. Sobrang low-key din niya. Number 6, Jose Eduardo Joey Antonio. Ang kanyang net worth, 17.8 billion pesos. Si Joey Antonio ang utak sa likod ng Century Properties Group Incorporated. Isa sa top real estate developers ng Pinas. Siya ang may pakana ng mga high-end condos at commercial buildings na nakikita natin sa Metro Manila. Pero si Joey Antonio, tahimik lang. Hindi masyado nagpapa-interview sa media. Number 5, Tennyson Chen. Ang kanyang yaman, 18.2 billion pesos. Si Tennyson Chen ang founder ng Bounty Fresh Food Incorporated. Isa sa pinakamalaking poultry company sa Pilipinas. Tapos hindi lang yan, involved din siya sa Bounty Agro Ventures Incorporation na nagpo-produce ng mga frozen chicken products at nung dumami ng competitors, nabuo na rin niya ang brand na Chooks to Go at dito nag-umpisa mag-grow ang kanyang yaman. Pero ang kanyang profile ay low-key lamang. Number 4, Carlos Chan, 22.3 billion pesos. Kung paborito mo ang Uishi, dapat mo rin kilalanin si Carlos Chan. Siya ang may-ari ng favorite snacks brand natin. Uishi is a household name sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Tapos thanks to him, dahil siya rin ang nagdala ng Jayco Donuts sa ating bansa. But he's not recognized kasi nga sobrang humble din niya. Number 3, Denly Lau Sr. Kanyang yaman, 40.32 billion pesos. Si Denly Lau Sr. ang founder ng DNL Industries, isang top contractor ng infrastructure projects sa Pinas. Besides that, is one of the biggest importers ng mga construction materials, food components, at marami pang iba. With a billionaire level empire, tahimik lang din si Denly Lau sa social media. Hindi mo siya makikita sa mga balita, so good luck sa paghahanap ng information about him. Number 2, Eusebio Tanco. Ang kanyang net worth, 45.64 million pesos. Si Eusebio Tanco ang nasa likod ng STI Education Systems Holdings Incorporated na may hawak ng STI colleges, isang chain ng mga computer school sa bansa. On top of that, may interest din siya sa fuel plants at Mactan Electric Company Incorporated. Malawak ang kanyang reach, pero very low profile pa rin si Mr. Tanco. Number 1, Beatriz Campos. Ang kanyang net worth, 52.6 billion pesos. Finally, the low-key billionaire queen. Si Beatriz Campos ang asawa ng Unilab founder. Kaya kung umiinom ka ng mga gamot na gawa ng Unilab, naku, nagpapasok ka ng pera sa bangko niya. Pero kung i-google mo siya, kunti lang lumalabas. Halos walang info online. She doesn't flex her wealth at wala rin mga social media pages para masilip natin ang life niya. Bilyonarya. Pero halos ghost na lang sa public eye dahil wala rin nakakaalam ng kanyang totoong itsura hanggang siya ay pumanaw noong 2018. Ayan ang mga tunay na low-key billionaires ng Pilipinas. Hindi man sila prominent sa social media, pero grabe ang impact nila sa business world. Anyway, meron ka pa bang mga topic o personality na gusto mong i-feature sa